Hello guys, welcome back to my channel, Za Canada, and I am Za. And ngayon, pag-uusapan natin is the truth about Canada. Ano nga ba yung ang mga bagay-bagay na hindi sinasabi ng mga taong nagpo-post sa New Canada Life in TikTok or sa YouTube or a day in my life in Canada. Yung mga ganyan. Yung mga bagay-bagay na hindi nila sinasabi sa mga vlog nila. Ayan ang pag-uusapan natin. So watch till the end. Okay, the first truth about Canada, hindi lahat libre sa healthcare. Ang libre lang is yung doktor, yung hospital bills and surgery. Pero pagdating sa dental, pag gusto mong ipa-check yung ngipin mo, especially pag masakit ang ngipin mo, dental, eyeglasses, saka gamot, yan, hindi yan libre. Mahal yan. Sa glasses pa lang, sa eyeglasses pa lang, sa isang regular piece of glasses, yung hindi pa progressive, nasa $300 na yan. Regular lang yan, yung parang parang yung nabibili lang sa Quiapo, hindi branded or kahit ano, 300 na agad. Minsan hindi pa kasama frame, so depende pa sa frame na kukunin mo. Siyempre kung branded yung frame mo, mas mahal. Kung magto-Tom Ford ka, mag-Gucci ka, or magsa-Chanel ka, or Ray-Ban, yan, mas mahal. So, ang budget mo dapat sa prescription glasses is around 500. Oh, nice dog. Beautiful eyes. Yung sa dental naman, natawa nga ako doon sa isang Pilipino rito, nagpabunot ng ngipin, kala mo nagpa-veneers na. Yung ginastos niya sa pagpapabunot, kumbaga ikaw na nga yung tinanggalan, ikaw pa yung nagbayad. 500, di ba? 500 sa bunot lang ng ngipin. So, di ba, pagka mahal-mahal, ayan, hindi siya masaya. Hindi masaya yung pag nagkasakit ka dito, hindi masaya dahil kailangan out of pocket yan. Especially kung yung kumpanya mo is walang insurance. Yung parang medical insurance. May mga tinatawag dito na sometimes pag employed ka sa isang magandang kumpanya, bibigyan ka nila ng insurance, which is somehow mako-cover yung sa eyeglasses, sa dental mo, or sometimes do sa gamot. Pero pag wala ka niyan, out of pocket yan. So iyak na lang. Next, uso ang tipping system dito. Anong ibig sabihin? Sa bawat o-order ka lang ng kape, kaya sa Tim Hortons or sa Starbucks, pagbayad mo ng bill, may nakalagay doon, do you want to tip? Kapag bago ka dito, mahihiya ka na hindi mag-tip. Kasi nga, minimum dito is 15 to 20%. Nung bago ako, so sobrang hiya ko. Kasi binigyan lang, parang umorder lang ako ng pagkain sa food court noon. Magkano lang yung in-order ko? Siguro $11. $11 yung mahal, 'di ba? Parang parang may onting gulay, may onting karne, tapos may kanin, fried rice. Alam mo yung nabibili rin sa sa food court sa SM sa Pilipinas, parang ganun lang. Mas masarap ka pa ngayon nasa Pilipinas. So, ang ginawa ko, siguro 1 buwan pa lang ako dito or 2 buwan pa lang. So, sa $11 ko, so sobrang hiya ko. Kasi nga may may tip sa dulo ng bago ako magbayad, kailangan mo mag-tip. So, ang ginawa ko, $11 yung bill ko, di ba? Plus $5 pa. Dahil sa tip lang. Di ba? So, sabi sa akin ni Kurt, bakit ka nag-tip? Nahihiya ako Nahihiya ako skip. Meron palang nakalagay doon. May nakalagay pala doon, no tip. Pero ngayon hindi na. Hindi na kami masyado nagtitip unless
kumain ka talaga dun sa restaurant na parang parang yung isa-serve talaga nila yung pagkain sa table mo. Ito yung mga yung lagi kang maya't maya, every 5 minutes, tinatanong ka ng how are you, how's your order, how's the food. Ayan, nakakahiya namang hindi Okay, yung mga waitress na lagi kang nilalagyan ng tubig sa sa table mo. Ayan, iyan lang yung mga bagay na nagtitip ako. Pero other than that, hindi na, kapalan na ng mukha to, hindi na ako masyado nagtitip. Sayang pang rin yun, pang compass card din. Next, yung mga bagay-bagay dito, yung mga bibilin mo sa Best Buy, kunyari, or sa Vision Electronics, basta kahit anong item. Pero sa pagkain, alam ko pagkain lang walang tax. Sa grocery pagkain sa grocery. Pero yung pag kumain ka sa restaurant, yan. Yung pag kumain ka sa restaurant, pag bumili ka ng gadget or ng kahit anong ng bagay sa grocery, kunyari $9.99 lang siya. Paglabas mo, 11 something na siya. 11.99 na siya. Hindi may hidden charges, kumbaga. So, kung $10 lang ang nakalagay na pera sa sa bulsa mo, ay nako. Kapalan mo na mukha mo na mangutang sa kahit sino doon. Dahil iwanan mo. Dahil hindi mo talaga mabibili yon kung $10 lang. So, may additional charge yon. May additional tax charges. Okay, next. Dito, lahat sumasakay ng bus. Kahit manager, nurse, doktor, kahit sino pa, sumasakay ng bus. Papansin mo yan, kahit yung mga nakakorbata, naka-coat and tie, magaganda yung suot, naka-attache case, naka-suitcase, kahit lahat sumasakay ng bus. Pansinin ko lang, bakit? Kasi, normally, mas accurate yung dating ng bus kaysa mag-drive ka or mag-drive ka ng sarili mong kotse. Kasi, normally, may mga bus lane. Mas mabilis yung andar ng mga bus kaysa doon sa mga regular na kotse. Ayun. So, yun. Lahat sumasakay ng bus dito. Pantay-pantay ang lahat dito. Yun nga lang, minsan, may unfortunate event, especially kapag nag-snow, na sobrang nade-delay yung mga bus. Kasi, ayun, madulas ang daan, in short. Hindi talaga sila, hindi sila makausad. So, halimbawa, kagaya nung siguro, 2 years ago, hindi naman 2 years ago, a year ago lang naman pala. A year ago, nung January last year, kala ko makakauwi ako ng maaga. Nag-snow ng pag-uwi ko. Ang grabe yung snow. First time kong snow yun. First snow experience ko din. At first time ko din na hindi nakauwi agad-agad sa bahay. Dahil nga, na-delay yung bus. So, imbis na mga 5:30 nasa bahay na ako, nakarating ako sa bahay mga 7:30 pa. Imposible ko naman lakarin mula doon sa opisina, mula doon sa daycare ko, papuntang bahay, napakalayo. Ayun. So, ganun ang bus system dito. Sa sweldo, ayan, maraming deduction sa sweldo. Kunyari, kala mo 3,000 yung sweldo mo. Yun pala, may 500 ka na tax, may CPP ka, may EI pa, minsan dinidedakan ka pa ng insurance dun sa company mo. Ayan. So, maraming So, kung pala absent ka, wala lang matitira sa'yo. Wala lang. At kung masyadong mataas yung lifestyle mo or yung cost of living mo dito sa Canada, ay wala nang matitira sa'yo. Promise.
At yun, kambag may kamag-anak ka or pamilya mo na gusto mong i-sponsor, hindi ganun kadali. Yung pag-a-apply pa lang, maraming paperworks na kailangan. Kailangan may ready kang. Ready kang i-support yung application nila. Siyempre, patience. Hindi ganun kabilis. Hindi ganun kabilis mag-apply. Mag-apply ng application, especially sa IRCC ngayon. Masyadong ini-scrutinize nila yung bawat application. And next, at bukod sa hindi madali, mahal. Sa ticket pa lang. Siyempre, yung cost of living, alam nga namang hindi mo pakainin yung bisita mo pagdating nila rito. So, ayan, hindi madaling mag-sponsor. Hindi porket dolyar, kala mo ang dami ng pera. Okay, next, yung rent. Yun na nga, yung last vlog ko about cost of living dito sa Canada, yung rent is napakamahal, especially dito sa city. Pag sa city is 2,000 para sa isang one bedroom apartment or minsan basement pa siya. Nung pagdating namin dito sa Canada, at that time, yun yung kasagsagan ng pagdating ng mga napakadaming temporary resident at mga student visa. So, sobrang mahal ng bahay. At that time, 2,000 is kwarto lang. At ngayon, medyo nagmumura-mura na kasi marami na free space. Medyo paunti na yung mga international student na dumarating at yung mga temporary resident visa nga. Pero ganun pa rin, mahal pa rin. So kapag inaasahan mo, kapag tinatanong mo siguro yung mga ibang kakilala mo na nasa Canada, kailan silang bibili ng bahay dito at 30 years old, ay nako, kailangan nila ng milagro. Kasi hindi talaga kaya ng natural na sahod unless tumataya ka sa loto. Ayan siguro. At pag nanalo ka, hindi lang naman basta taya, tumaya ka at nanalo ka sa loto, ayan, pwede ka makabili ng bahay dito. Next, maraming trabaho pero hindi lahat easy. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, kahit engineer ka sa Pilipinas, minsan pagdating mo dito, barista ka. Pero okay lang kasi may benefits. Parang si Kurt, computer science. Computer science yung natapos niya. Pero cook. Pero nagtatrabaho sa warehouse. Ayan, yung mga naging trabaho niya dito. Iba-iba naging trabaho ni Kurt dito. Kasi minsan hindi mo talaga magagamit yung mga pinag-aralan mo sa Pilipinas. Ang kailangan nila minsan dito, yung interpersonal skills mo. Kung paano ka makipag-usap sa tao or minsan connections. Kung maganda yung connections mo dito, maganda yung magiging trabaho mo rito. Or tiyaga lang. Kung talagang halimbawa, kung gusto mo talagang engineer, yung magiging trabaho mo, makukuha mo naman yan. Pero hindi agad-agad. Again, hindi agad-agad. Kailangan mo na maraming connections and then kailangan mo na siguro 100 or 200 or 300 na resume bago mo makuha yung job na talagang gusto mo. And lastly, hindi perfect ang Canada pero worth it pa rin. O kahit ganyan, mahal ang bilihin, may tax, may tipping system, kahit anong restaurant, kahit anong food court, or kahit ano pa, worth it pa rin. Yun nga, kasi may benefits. Nakikita mo kung saan napupunta yung tax mo. Walang ghost project, in fairness dito. Or kung may corruption man, hindi naman halata. Hindi kasing garapal na kung ano nangyayari dyan sa Pilipinas. So yun. Ayun lang ang may share ko sa vlog na to. Yung mga truths about Canada. Kung may iba pa kayong alam, paki-comment. Alright, and that's the end of my vlog. Sana may natutunan kayo about sa lahat ng real talk. Or hindi naman lahat, siguro iba sa mga real talk dito sa Canada. Or truth about Canada na hindi masyadong nadidiscuss ng iba. So,
If you like this video, don't forget to like and subscribe and click on the bell icon for notifications para sa mga susunod kong video. Again, my name is Za, and this is Za Canada. At laging tatandaan, hindi kailangang maraming pera, basta may peace of mind. Thank you for watching.